Panalangin. Panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan. Naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagiang manalangin sa iyo, at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga
balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Buhayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil RH. Pilipinas ang oras. 10:11 ng gabi. Wait lang. STG Showbiz Talk Ganun! Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganun! Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganun! Yes! DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Morley at Tita Gorgie. DZRH Makibalita, DZRH Showbiz Makichika, DZRH Makibalita, Makikichika, Showbiz Pakilern. Eto na ang arangkada, laging latest, mainit na chika. Buena mano, dito ay panalo, ikaw ang una, ito'y sigurado. Di ka tumutok na, tanggal ang inip. Yes! Magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi sa'yo, Gorgie. Hindi ko tuloy mapantay itong tinanggal ni Hindi Gorgie. maganda o gaga. Anong oras tayo pumasok? 10:13. Dahil aligaga siya dahil sa nakapatong sa Tinanggal ulo ni niya. Gorgie. Oo. Hindi na Kasi naibalik. baliktad. Baliktad. Ba't Pero ano? ito muna ang aming programang Showbiz Talk Ganun ng DZRH. Ako po si Gorgie Rula. At ako naman po si Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Hindi ako maganda uga-uga dito sa inilagay ko sa buhok ko. Alika nga, Gorgie. Para hindi may ayos ng mabuti. Ayun. Oo, alam mo, ayan. aligaga siya dahil sa Ayan, buhok niya. Dahil aligaga. hindi niya Parang- alam kung ano ang gagawin niya. Ano gagawin Habang niya? aligaga po si Tita Morley sa kanyang ulo at kung anong gagawin niya sa kanyang buhok, sa kanyang ipinatong na worth 100 pesos. Ayan. Tawagin na po natin mula po sa Arizona, USA, Tito Louie Alejandro. Tito Louie. Yes, coming to you live in Arizona, USA. Ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganun. Buwabat sa iyo ng magandang umaga, good afternoon, na ibagabigat siya amin sa ngapada, buenas noches a todos, Tita Morley, Tito Gorgie, iba-ibang time zones natin, Delta UI! Worldwide! O, diba? Magandang gabi sa iyo, Sisa. Oo nga, no? May pagkasisa nga ang tsura ko, no? Parang Hilda Coronel. Ayan. Talaga si Hilda Coronel. Kinunik mo kay Hilda Coronel, no? Hilda Coronel Oo, talaga. diba? Paano, Tito Louie? Maayos din sa buhok ko, nabaligtad. Nakita ni Gorgie. Sabi ko kay Sabi ko, Gorgie, baligtad. inayos ni Gorgie. Alam mo, pagkaayos niya, pinapangit niya talaga, Tito Louie. Nakalaylay talaga dito hanggang dito sa ilalim. Pinapangit ni Gorgie. So ngayon ba gumanda ba yan? Gumanda Oh. siya. May pinakapangit dyan. Pero alam mo, pinagbibintangan niya ako, Tito Louie,
na pinapangit ko yun. Na? Samantalang inayos ko nga kaysa naman hinayaan ko siyang baliktad, di ba? Di ba maayos pa yung aking intensyon, di ba? Dahil kita ko baliktad, kaya pinaayos ko, Pinapangit di ba? na Tito Louie. Pero pinagbintangan niya kung pinapangit. Napunta rito, Pero Tito Louie, alam mo mapunta ba, mamikit sa hikaw ko. ginawa niya kung pinapangit, ginawa niya kung masama ang ugali. Samantalang siya, Tito Louie, ngayon ko lang po ibubunyag sa atin pong mga listeners, lalo na po sa Showbiz Talk, ganun. Siya po ay napakakapal ng mukha. Bakit? Napakakapal ng fez Bakit ni naman? Tita Morley. Bakit? Ba't nasabi mo kapal ang Ang mukha ko? kapal-kapal ng fez. Bakit? Diba? Anong ginawa? Pinalagpas ko nga pumunta sa doon sa birthday lunch na inihaw sa akin ng isang kaibigan. Na wala na nga siyang regalo, kumita pa siya ng tripok, di ba? May nagpanghihinayang pa, may panghihinayang pa. siya, di ba? Dahil ano sabi ko? Oo. Na dapat kumita pala pa siya. daw ay dapat pa daw pala talaga ay hindi lang tripok ang makukuha niya, di ba? Nagbalot ako. Dapat pala ay nagbalot pa raw siya ng ng lechon, di ba? Ang kapal ng fest, di ba? Sabi ko kay Gorgie, sabi ko, Gorgie, sabi ko, batin ako ng birthday mo. Sabi ko, wala na ako regalo. Nagka-tripok pa ako. Sabi ko, pero alam mo kung wala na akong pupunta. Wala na siya pupunta. Sana nagbalot pa raw siya. Magbabalot talaga ako. Oo. Diba? Sana nga daw mas malaki pa. Sila ang paninira mo. Tapos ito pa ang the height ng kakapalan ng fest niya, Tito Louie. May binili siya na winter boots sa gagamitin niya pa Japan. Saan ka pupunta? Pupunta siyang Japan next week. Magja-Japan ka? Oo. May binili siyang may pinili siyang winter boots na sa ukay-ukay na maganda, Tito Louie, Balenciaga ang tatak. 2.5 ang bili niya. 2.5 daw. Sabi ko, ay anong size nito? 11. Ay kasya to sa akin. Sinukat ko. Maganda nga, Tito Louie. Swak na swak sa paa ko. Sinukat niya. Dahil binibenta niya sa akin ngayon ng 2.5. Gagamitin niya muna tapos ibibenta sa akin ng 2.5. Sabi ko, pagkatapos mong gamitin yan sa Hokkaido, sa Japan, sabi ko, pagbalik mo dito, ibigay mo na sa akin para gamitin. Dahil alis din ako ng Japan. Sabi ko, isusuot ko rin yan. Bayaran mo na, 2.5. Bigay mo na sa akin ngayon. Wala akong pera. Ang kapal, diba? Tito Louie, kapal, oh. Kapal ng face. Alam mo, naging businesswoman na kayong dalawa, ha? Hindi nga, di ba? Inaasahan ko, ay sige te, bigay ko na sa'yo pagkatapos ng gamitin. Yun ang ina-expect ko. Ipapabayaran sa akin ng 2.5. Wala ka nakaka-birthday gift sa akin. Babayaran pa 2.5. Tapos una ka pang gagamit. Di ba kakapalan ng fest? Di ba, Tito Louie? Wes, huwag na kayong umalis. Stay na kayo dyan. Wala na mga Japan, Canada, Hawaii. Ano ba yan? Si Gorgie aalis. Pupunta ng Japan. Oo, hindi. Siya mauuna. Last week of February. Siyang mauuna, di ba? Ikaw next week. Tita Becky, bilhin ba Zuka, magkita tayo ha, dahil sa Tokyo ako pupunta. Kita tayo, Tita Becky, ha? Ako baka dumaan din ng Tokyo. Hindi, Tita Becky, hindi ka pwede. Malamig. Sobrang lamig. Winter. At least by the time pa-spring na pagpunta ko. Huwag ka nang lumabas, Tita Becky. Oo. Kasi baka mamaya haharbatan ka pa niya. Kasi kapal nga, Tita Bex. Kapal. Kapal, oh. Oo. So, eto na nga, speaking of biyahe, dahil biyahe ng biyahe to, di ba? Kumakatulog Parang ka? wala siyang ibang, parang hobby na niya. Namumroblema, na ano siya, di dapat ako papasok kasi nga magbabayad ako sa mga tauhan ko. O, di ba? Mga tauhan niya. Tauhan? Oo, may mga tauhan siya. Dahil mga paswelduhan niya, dahil. Hindi ko alam kung anong pinapagawa niya. Alam mo, naniniwala na si Mami Sherry Ramirez sa'yo. Totoo naman talaga. Sabi niya, babayaran sa mga tauhan niya, di ba? Tapos babiyahe siya ng babiyahe. Mayroon pa siyang pinangakuan, pupunta raw siya ng Canada, Tito Louie. Pupunta raw siya ng Canada, bukod sa Japan. Oo, magka-Canada pa raw siya. So, habi niya biyahe ng biyahe. Dahil ginagaya niya si Sheryl Cruz, Tito Louie. Si Sheryl Cruz, nung wala siyang taping, wala siyang ginagawang teleserye katatapos lamang niya ng Lilet Matias. Tapos, wala rin siyang ginagawang pelikula. Kahapon, nakachikahan namin sa story conference ng pelikulang Kapatiran. Kapatiran means parang fraternity. Kwento ng mga sa fraternity. Na i-produce po ng Mamay Productions ni Mayor. Vice Mayor pala siya ngayon, Marcos Mamay. So,
isa doon sa mga bida kasama si EJ Falcon, si Shell Cruz. Dahil wala rin pala siya ginawa, biyahe din siya ng biyahe. Kasi loveless nga siya. Hindi, may mga nanliligaw sa kanya. Kasi, ito pala si Cheryl, ang kanyang pinsan, na si Rose Levy, na may-ari ng Levy Tours and Travel, sinasama siya para siya yung mag-promote. Parang siya yung spokesperson ng travel agency ni nung kanyang pinsan. So itong si Cheryl Cruz ay kung saan-saan siya pumupunta. Pumunta siya sa Europe, sa India, sa Thailand, Singapore, kung ano ang mga napuntahan niya. Pero napag-usapan namin na pagbabiyahe, ayan, Cheryl Cruz ang gamitin natin, teka, hindi EJ Falcon, si EJ ang nakalagay dyan si Cheryl. Ayan, so sabi ni Cheryl ay ang dami niya napuntahan na mga paborito niya talaga na gusto niyang napuntahan niya. Pero may suggestion din siya kasi kailan lang, di ba, napag-usapan na mas mahal pa pumunta sa Siargao or sa Boracay kaysa pumunta sa ibang Asian countries. So, agree naman si Cheryl Cruz doon. At meron pa siyang suggestion para sa mga may humahawak ng turismo na sana daw ay bigyan ng magandang offer yung mga pamilya dito sa atin na gustong mag-travel ng mga pamilya. Heto po ang mga kabuuan, medyo mahaba-haba yan, ng chika sa atin ni Cheryl Cruz. Pakinggan po natin. Sobrang saya because napaka-educational, ang daming iba-ibang klaseng cultures, daming iba't ibang mga what you call this, mga pagkain, iba yung mga religious beliefs, ang gaganda ng mga artistic works, ang ganda ng mga architecture, tapos noon, iba-iba yung religious beliefs, yung ganyan. So, napaka-educational, and at the same time, I'm so blessed because I travel without spending money. Kumbaga, I don't travel to spend money na talagang pinaghirapan ko, kundi I travel as part of Levy Travel and Tours, and at the same time I'm able to meet different people, different people from different backgrounds. So very fortunate. Bilang isang mai-impart ko dun sa aking anak o sa mga kabataan ngayon, it's really wise na mag-invest kayo in traveling, because it's a memory that you will never forget. Diba? Dahil pwede tayo magtrabaho, magpundar tayo ng pera. For what? Pag nagkasakit tayo, halimbawa, namatay tayo, magdadala ba natin yon sa kabilang buhay? Hindi naman, diba? So yun sa akin, it's smart to invest, so smart that you're able to travel as early as you can. Because yaman yun na hindi mapapalitan. Hindi maaalis yun sa'yo. Kasi makapunta ka man lang, di ba, unang step mo, Asian countries. Susunod, another continent, di ba, yung ganon. Hanggang sa malibot mo kung ano pwede mong malibot, because you don't have to earn a lot of money para lang mapunta ng isang lugar. Sana mas maging affordable siya, at saka sana mas maging friendlier sa mga families, no? Kasi, di ba, pagka sobrang nagpapagod na sila kakatrabaho, sana bigyan naman sila ng incentives na medyo meron silang mga kung hindi mga bargain, yung mga ganyan, di ba? Tapos nun, para ma-experience naman nila yung kagandahan ng Pilipinas. Actually, natutuwa ako dahil napasama ako dito sa proyektong itong Kapatiran, because nakikita mo naman yung producer natin, si Mayor Mamay. Kahit pa paano, yung advocacy niya is not only to help mga tao sa industriya, sa film industry, kundi makatulong din sa pagpapakita ng kung gaano kaganda yung lugar niya sa Lanao del Norte. Oo, sa Nunungan. At doon kami actually magpa-first day shooting. Ni Cheryl. Si Marcos Mamay. Marcos Mamay. Nababasa ko yan sa mga column ni Pilar Mateo. Oo. Malapit siya sa mga taga-PMPC lalo. Pero itong mga sinabi ni Cheryl na, ako agree dun sa sinabi niya na dapat talaga yung pag may mga pera ka lang, ibiyahe mo na. Yun ang pinaka-indus mo, magbiyahe ka na ng biyahe kasi malaki talagang maganda talaga experience yung nakakapunta ka sa ibang bansa. Totoo naman, Gorgie. Diba? Pero minsan sa pagbibiyahe natin, Tito Louie and Gorgie, may mga isaalang-alang tayo. Meron tayong dapat naisipin at alalahanin. Lalo na, halimbawa, ikaw ay nagpapaaral, hindi pa stable ang pag-aaral ng mga anak mo, hindi pa stable ganun ang financial mo,
magtipid-tipid muna kasi malaking gastusan pag nagtatravel. Oo. Ngayon, pero kung kaya mo na, at malakas ka pa, do it. Kasi kapag mahina ka na, hindi ka na makakalakad, Tito Louie. Wala na. Gustuhin mo man na mag-abroad, hindi na kaya ng katawan mo. May sakit ka na. Kumbaga, naniniwala kasi ako na yung mga alaala natin sa abroad, mga pictures natin, mga memories natin, yan lang yung tanging makakasama natin sa ating pag-iisa. Dahil iiwan tayo ng ating mga anak, ng ating pamilya. Pero yung mga memories na naging maligaya ka, masaya ka, nakapunta ka sa ganito, na kahit may sakit ka, di ba hindi mawawala sa isip mo yun eh. Yan si Tito Louie, biyahe ng biyahe. Pero isa sa alang-alang mo rin, pag nagbabiyahe ka, huwag ka magsuot ng ganyan sa headdress. At baka harangin ka doon sa immigration. Mapagkamalan kang beauty queen. Ganon. Para kasi Melanie Marquez nag-disguise na model, sabi niya. Yes, Tito Louie. Pero, yes, speaking of travel, maganda yung mga sinabi ni Cheryl Cruz. Dahil alam mo ba, habang bata ka, and if you can afford to travel na. Kasi, ang dami-daming taong gusto mag-travel kapag retired na sila. Diyos ko, kapag retired ka na, matanda ka na, hindi ka na makaakyat, hindi nahihirapan ka na maglakad. Paano makikita ang mga sceneries? Kaya, as much as possible, habang bata ka pa, i-travel mo na ang pera mo. Dahil hindi mo makukuha yung pera yan habang nasa hukay ka. Tama naman. Kesa naman yung kaluluwa mo yung nagta-travel sa iba't ibang lugar, mabuti na yun. Mabuti na yung ikaw mismo na yung nagta-travel, di ba? At saka nakikita ko, Tito Louie and Tito Gorgie, na kapag nagta-travel ka, mas nagiging present yung mind mo. Parang na-recharge ka. Parang na-recharge ka. Di ba? Halimbawa, dito ka, mahirap ang maglakad-lakad. Pero pag nasa abroad ka, parang gustong-gustong mo maglakad ng maglakad. No? Kaya lang tulad ng madalas. At kapag nag-travel ka, you learn a lot of stuff. Kasi noong araw, hindi ako marunong magluto. Pero sa travel ko sa Thailand, marunong akong magluto. Di ba? Dahil sa Thailand mo ba natutunan yun? Marunong akong mag-Espanyol ng konti. At yung mga ibang napag-aralan mo nung nasa eskwelahan ka, nakikita mo sa buong mundo natutunan yung mga miracles. Natutunan mo yun sa pagbabiyahe. Pero tulad ng madalas kong sabihin, Tito Louie, bago mag-travel, dapat isaalang-alang natin yung kapakanan ng pamilya natin. Pag alam natin okay na, of course, go. Kasi yung travel, pwede natin ipasintabi. Pero alam nyo, minsan may mga ganyan din na may mga ganyan din mga tao. Typical Pinoy talaga, yung titiisin mo lahat para sa pamilya. Tapos, hindi man lang nila naiisip yun, di ba? Pagdating ng araw, minsan hindi nila naisip yun na ang dami mong tiniis. Late na. Ang dami mong tiniis para sa kanila. Tapos iwanan ka. Tapos iwan ka lang pala, pera ka na bandang huli, hindi kung saang ikaw na lang mag-isa, hindi mo na kaya mag-travel na mag-isa dahil naubos yung pera mo sa kagagastos sa kanila, tapos sila na ngayon yung travel ng travel. At iiwan ka lang, di ba? Kaya, nako, hanggat kaya mo, gawin mo na. Di ba? Kaya nga, Tito Louie. Katulad yung dalawa. Diyos ko, may Japan, may Hawaii, may Amerika. Ako yun lang yun din yung pinagsisisi ko. Nung nakausap ko nga si Tito Louie, nung nakausap ko si Jojo Gabinete, minsan nagsisi ko na, sabi niya na, at least sabi niya, marami ka naman nagawa sa mama mo. Sabi niya ganun bago siya pumanaw. Sabi ko yun lang yung pinagsisisihan ko kasi ngayong medyo kaya ko na isama siya sana, dalhin sa Hong Kong, pwede sa dalhin sa abroad. Kasi nung time na yun na malakas siya, ako yung sinasabit lang ako sa mga biyahe-biyahe. Di ba? Hindi ako gumagastos. Nakakapagbiyahe ako dahil nalilibre ako ng ibang may kaya. Oo, nalilibre ako ni Nay Lolit, yung may mga ganyan nung panan. Pero ngayon sana na pwede ko na siyang ilibre, hindi na ko na magawa. Oo, hindi nakakapanghinayang lang din. Kasi yan lang si Tita Morley. Si Tita Morley, kahit buong pamilya, pwede niya yan isama ngayon Oo, sa kinikita niya ngayon, kaya niya niyang isama buong pamilya niya. Alam mo, sabi ni Mami Sherry niyan, Morley, ano yun? Totoo ba na ganyan na kalaki kinikita mo? Totoo po. Mami Sherry, totoo po yun. Hindi po yun joke. Naku, maniwala ka kay Gorgie. Kiniklaim ko na lang yan. Basta ang importante ngayon, Tito Louie,
magandang ating katawan, magandang ating kalusugan. And speaking of kalusugan, Okay. kanina Tito Louie, ito pa yung damit ko ha. Yan, nagpatong lang ako. Galing ako sa Feros Wellness Spa sa Viluna, Corner Calayan Avenue, Malaya, Diliman, Quezon City. Ayan, Viluna. Ayan, panoorin po natin at pakinggan natin ang aming kwentuhan. Ulitin po natin. Go, go, go. Welcome to Feros, sir. Hello. Hi, Nanay Margie. Welcome to Feros. Welcome to Feros. Thank you for visiting us. Thank you so much. Ay, hi. Ayun. Well, nandito tayo guys sa Feros Wellness. Tignan natin. Kinakabahan ako kung anong mangyayari sa akin. Andiyan lang kayo, ha? Okay. Yes, of course, si Feros, Nanay Margie. This is a high-end actually. A one-of-a-kind spa in the metro. And masasabi na talaga magugustuhan ng service natin. Oh, excited ako! Ano kaya gagawin sa akin, no? Yes, of course. This is a surprise. Pero masasabi ko, we have this harmonizing touch. This is 1 hour, no? For the normal spa, they call it combination. Whereas, this is harmonizing touch, 1 hour. And the next visit mo siguro, gusto ko matry mo ang aming rejuvenating touch. You know, more intense ito. But right now, please, I want you to relax. Please come, Nanay Margie. Diyos ko! Aabot kaya ako sa programa ko. Bilisan natin, Nanay Margie. Ay, grabe! Ang ganda! Yes. Ang ganda! This is our ground floor, no? The bar lounge. Which is ordinary day, let's say Monday, Tuesday. We can have coffee or tea. And then, or ano naman, weekend, we can have cocktails or beers with the jazz music on weekdays. Pag weekend naman, no, medyo live tayo eh. Kasi kakatapos lang din ng, di ba, ng office, lalo ng paggabi, pag weekend, Nanay Margie. Please come, punta tayo ng second floor. I'll show you the amenities na meron kami. Nalulula ako. Francis, can you assist us? Ayun. Ako si Alpha. Nanay Margie, this is Alpha. Alpha. Yes, tingnan mo naman, masyadong, diba? And this is Debbie, Nanay Margie, our operation manager. Nice meeting you. Yes. Let's get the second floor. Akyat tayo sa taas. Yes. Let's go, Day. Sana lang umabot ako sa programa ko. Kakayanin natin, Nanay Margie. Yes. To second floor namin, Nanay Margie. This is our amenities. Everything is new. And, yes. Let me excite bring you to the world. Pero anyway, saan ba located to? Okay. This is the Viluna, the 27 Viluna, Quezon City. Okay? Ano lang, let's say, mas madaling tandaan, corner Viluna and Kalayaan. So, putuli kasi yung pagkakakuha ng kanilang tauhan. Napansin ko na yung laki pala ng binti mo doon. Bakit Alam, ang hirap intindihin, nag-echo. Ay, Ano hindi. ba? Ang kausap ko na yan ay kasi si... sino may-ari? Siya may-ari. Manager, si Lucho Lorenzo Ocampo. Tapos, ang kanila namang endorser, ayan, ang kanilang endorser ay si Art and Halili. Yung kaibigan natin si Junior. Ayan. Bongga si tituloy na si Tita Morley, no? May mga sangipin. May naman, masahe naman. Alam mo. Dala talaga ng matinding panga, di ba? Panga. Habang kumikita ang YouTube niya, yung pangalawa ni Derek Ramsey, nakakalula ang viewers. Thank you. Tito Louie, speaking of my vlog, maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta, nanood at nakinig sa aking programa. Kapag nabuhay ka sa Tondo, mabubuhay ka sa Sa ang panig man ng mundo. Na kung saan ang latest ko po ay si Derek Ramsey. After Derek Ramsey, Tito Louie, ilalabas na po bukas ang isa pang actor-politician na nakakaloka yung aming interview. Totoo nga bang may sama siya ng loob sa isa ring actor-politician na matagal niya nang nakasama sa iisang partido. Ayan, sasagutin yan bukas sa aking interview. Yan, kay Yul Serbo. Lalabas siya kay Yul Serbo. Bukas abangan yan. Si Yul Serbo. Oo. Okay. Yeah. Okay. Anyway,
Tuloy-tuloy Anyway, speaking of travel nga, nakakatuwa na yun dahil kung saan-saan din nagta-travel ang ating programa, di ba? Bukod sa Japan, kay Tita Becky Villanueva Tesuka, bukod sa Seattle, Washington, kay Shari Picho, bukod sa Alaska, kay Dean Carlos, at saka kay Ligaya Angki, o di ba kabisado ko sila? Dean Carlos, maraming salamat ulit sa tinapay. Oo, Sarap-sarap, di ko sa makalimutan. Pennsylvania, kay Menji Karingal, marami pa, si Merlin Rapis Laguna naman sa Singapore, Sa di ba? Amerika naman, Tito Louie, Yes. Tito Gorgie, hindi nagpapatalbog yung mga Oo. kaibigan ko. Si Ana Nestri Villano Cruzado. Saan saman sila? Sa nga pala sa LA yata sila. Sa LA. At saka si Marcelo. I'm not sure. pero Marcelo, dito yata ngayon si Marcelo, dito ba siya? Dumating siya nung piyesta. Dumating siya rito. Nung piyesta, tapos Nandito siya umuwi ngayon. na Sana rin siya. makachika natin siya. Yes, oo. Oo. At saka si Vida Verde, Tito Louie. Oo. Yung dating sexy actress. Nanonood sa atin. At huwag Si niyo tawaran, si Erica. Pilar Pateo. Oo. Nanonood. Si Erica Angeles naman, hello. At saka sabi ni Ofelia Caringal Calvelo, saan niya kaya kinukumpir ito? Parang kwek-kwek lang yan. Nung hindi ko afford ang kwek-kwek, pero gustong gusto ko. Ngayon naman may konting pambili na, lipas na rin ang pagkasabi ko sa kwek-kwek. Happy na sa kape. O, di ba? Baka naman sa pag-abroad yan. Sa pag-abroad, hindi. Sabi niya, kung dati kasi hindi mo nga afford na magbiyahe, ngayon ay hindi mo naman siya hinahanap na dahil afford mo na. Afford mo na. Yes, Elf Schroeder, hello. Si Tias Inyo dyan. And of course, si Tita Becky Villanueva Tezuka. Lynn Figueroa, hello. Magandang gabi. And of course, si Kokoy Buncan. At saka si Kuya Joe Barameda. Ewan ko, correct niyo ako, ha? Ang Tina, ha? Tina at saka Lando Ruiz ng Honolulu, Hawaii. Oh, sa Nanonood Hawaii. din. Uy, Tina ha, sa Honolulu. Sa Honolulu ba kayo pupunta? Ay, hindi yata kami sa Honolulu. Honolulu ka pupunta dito, Gorgie, no? Hindi sa Honolulu ba kami pupunta? Saan ba yung Waikiki? Yung Honolulu ba? Yung Hawaii ba yan? Yung Hawaii. Yes. Oo, sa Waikiki, sa may Waikiki Sa Beach. Honolulu ba yan? Oahu. Ay, doon The yung island shooting of si Oahu. Alma Moreno sa Waikiki. Yeah. Oo, nakaramihan sa eksena nila doon ay kinunan lang sa Cavite. Oo, kunya-kunyari. Ito na ha, speaking of afford. Speaking of afford, si Frank Crawford pupunta ng Pilipinas pagkatapos after ng Hawaii at gustong mamit kayong dalawa. Hello, pagkatapos halika. naman ng Pilipinas, pupunta naman si Frank ng Arizona. Aba, teka, magre-retire na yata itong si Frank Ang Crawford. taray niyo Frank Crawford. Sana magkita-kita tayo dito. Oo. Crawford. Oo. At welcome daw kayo sa Toronto, Canada. Kapag pupunta kayong dalawa sa Canada. Ay, super lamig ngayon sa Toronto, Canada. Mas maganda ngayon ang weather sa Vancouver. Sa Vancouver, mas maganda-ganda ang weather. Parang spring lang daw, sabi ni Dari Arches Alonso. Tapos, pero sa Texas naman, ngayon pa rin, covered pa rin sila ng snow. Si Rina Alcantara Meli. At saka si Grabe Connie Tan Aguilar. doon. Oo. Sa Texas, may pinakita nga dyan, may pinadalang video dyan si Rina Alcantara Meli. Ano nang itsura ng Texas ngayon dyan sa ano ngayon ang lugar niya? Ano ngayon? Saan ngayon, Rina? Sa Nakono ba yun? Nakona. Bacolod, Texas. Bacolod sa Dallas. Oo, sa Texas. At saan nga yung video natin, Tech? Pakita nga, please. Ayan, yun. Ay, medyo mainit-init na sa kanila pero nandiyan pa rin ang snow. Grabe pa rin ang snow dyan. Ayan, yan yung mga lugar nila dyan ngayon sa parang ang sarap-sarapan, no? Naku, hindi ako nasarapan. Naku, hindi ko pinangarap yan, Day. Okay na yan. Mas okay lang sa akin. Meron kayong boots pang winter, kaya go Day, na. yung 2,500 na boots na sa akin ipapabayad, di ba? Pero siya una munang gagamit, di ba? Kapal! Kasi kapal ng snow dyan sa Texas. Yes! Oo. At least Balenciaga. Kasyang-kasya kay Gorgie. Kasyang-kasya sa sinukat akin. Tito Louie. Correct, oo. Louie sinukat niya. Naku, dahil parang kanyang-kanya talaga. Ako naman, malitang pa ako. Ganda. Kasi lalagyan pa lang medyas, kapal na medyas. Oo. Kaya bumili ako medyo malaki. Dahil dyan sa dahil sisingilin na kita doon sa binigay ko sa yung mga patch na pampainit. Singilin na kita doon. Wala na sa akin na. Bayaran mo yun. Binigyan ko siya, tinadala ko siya ng mga patch na ididikit sa ano. Sa akin na. Sa ano. Wala na. Expired na yun. Expired na, Day. Anyway, tuloy natin, chikas.
nagtatawanan tayo pero syempre gusto na nating ipaabot of course ang ating taus-pusong pakikiramay sa pamilyang naiwan ni Mami Inday Barreto, ang ina po, ninabuting ina po ng mga magkakapatid Condolences. na Claudine, Gretchen, Marjorie Barreto, na ang maganda lang ay walang drama, walang gulo, lahat sila ay nagkakaisa, lahat sila ay nag-make peace sa isa't isa silang mga magkapatid, nagsama-sama silang magkakapatid para lang diyan sa burol ni Mami Inday. Ang nilinaw pala ni Marjorie na bago pumano si Mami Inday, ay nagkaayos na pala sila. Pumunta pala sila at okay na rin sila ni Claudine. Diyan, may isa pa diyang, may pictures pa diyan na pinost din ni na Claudine na masaya silang nagkukwentuhan ni Marjorie. Pero nung dumating kahapon si Gretchen, tila wala si Marjorie. Saan nandiyan kaya si Marjorie? Or Sinadya ba? O oo, nagkataon lang? or kasi pero Claudine at saka si Gretchen ay okay. Pero ang Marjorie wala dyan. I hope talaga ay fully okay na talaga sila lahat. Na at peace na talaga ang lahat. Alang-alang na lang sa kanyang pamilya. Pero naano ako na parang tinarak yung dibdib ko dun sa isang post ni Claudine na ngayon lang daw niya na-realize na ulila na pala sila. Alam mo, Tito Louie, di ba Tita Molly, parang pag pumapasok mo dyan sa utak mo na, sige, ako kasi pinakahuling namatay yung mother ko. Though hindi naman ako lumaki talaga sa father, na At alam di ko mo ay wala nakilala na rin father siya. mo, Oo. Pero doon mo lang naramdaman, ay wala na pala talaga akong parents. Ang ano pala, no? Ang bigat pala talaga at ang sakit talaga. Ang masakit nito yung bang marami kang Totoo. gustong gawin para sa parents mo, pero hindi mo nagawa. Oo, hindi mo na siya pwedeng gawin Hindi mo na ganyan pwedeng gawin. sa kalagayan nila. Oo. Kaya nga ba ulit-ulit natin sinasabi, Tito Louie at Tito Gorgie, baka mamahalin ng magulang, irerespeto natin siya. Dahil kapag wala ng ating inaama, lolo't lola, kahit gusto mo pa silang ipasyal, kahit gusto mong bilan sila na napakalaking ginto o kung ano man ang gusto mong ibigay sa kanya, wala na, hindi mo na magagawa. Hindi na, oo. Wala na yung appreciation coming from your parents. Pati ako, ulila na rin. Pero ang dami-dami kong nagpapasalamat ako sa magulang ko dahil kahit na mawala man sila sa buhay ko, ang dami nilang naturo sa akin. And I'm able to live by myself alone independently. Yan ang tutunan ko sa kanila. Ako nga, Tito Louie and Tito Gorgie, nung mga panahon na yon na talagang walang-wala ka rin talaga. Sinikap kong dali ng nanay ko sa yung mga ibang lugar. Alam mo ba, Tito Louie, sa Port Santiago lang, ang saya-saya na ng nanay ko. Picture na ng papicture. Very good. Very good to know. Fort Santiago. Tapos pinakain ko lang siya sa... Hindi yun kasi yung lugar yung dahil magkasama kayo sa mga lugar na bihira lang niya puntahan. Nakasama kayo yung nagpapasaya sa mga magulang Tapos natin. pinakain ko lang siya doon sa isang restaurant na hindi ko nababanggitin, medyo malaki rin namang restaurant. Alam mo, pinagyabang niya na yun sa mga kaibigan niya. Kain kami sa ganito, sa ganito. Sabi ko Kasi, sayang, sabi ko. Tita Morley, don't feel bad. Don't feel bad. I'm sure ina-appreciate ng nanay mo yung mga hindi mo man nagawa dahil busy ka rin. Oo. Ako naman, lagi-lagi, every weekend, nanay ko, halika na, punta tayo ng farmer's market. Pagkatapos ng farmer's market, go tayo ng simbahan. Pagkatapos ng simbahan, go tayo ng cemetery. Bisitahin ng tatay mo. Day, tingnan mo talaga ang banding namin dalawang mag-ina at napakasaya. Dahil ang dami ko talagang natutunan, ang yung pagluluto at paghuhugas ng pinggan. Ganon, Diyos ko. Speaking of hugas ng pinggan, marunong si Tito Louie. Pero mas magaling si Gorgie. Yes. Nag-grocery yan, kasama sa grocery niya. Of course, na ang hirap isegue habang ang bigat sa dibdib ng pinag-usapan natin tapos isisegue doon, di ba? Para bigat. Oo, pag segue lang doon, medyo mabigat yata. Pero okay na lang din dahil kailangan natin ipalala sa ating mga misis na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy-duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero, plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, proud user of Smart Dishwashing Paste. At kung
Paglalaba lang din naman, Tito Louie and Gorgie ang pag-uusapan. Yes. The best ang nanay ko dyan. Nagtitinda na, naglalaba pa. Mami, laundry day na ba? Tunok ka na naman ba sa makapit matikit? At malupit naman ka. All you need is pride. Bakit pahirapan ng self kung sa Pride easy and worry-free ang laundry? Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud and sebum on cotton. Gawa ng ACS to. At syempre pa, kanina, Yes. maloka si Lucio Lorenzo Ocampo at si Art Halili Jr. Dahil napakaganda daw ng ngipin ko, tinanong nila kung sino raw ang doktora ko. Ang sabi ko, si Doktora Analisa Boras Ansa. Kaya naman kumikislap at talaga namang kamangha-mangha ang maputi kong ngipin. Kaya kung gusto nyo magkaroon ng ganitong ngipin, go kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street Multinational Village, Parañaque. At hanapin ang maganda at kaakit-akit na si Dr. Analisa Boras Ansa. Ang ino-offer nila ay cosmetic dentistry, general dentistry, oral prophylaxis, restoration extraction, oral surgery, odontectomy, periodontal problems, root canal, crowns, bridges, at syempre pa, ang veneers, dentures, na ngayon ay nasa ngipin ko. Yan Talo ang na. Swiss Dental Clinic. Talo na ang Chris Aquino sa inyo. Sa dami ng mga commercial ninyo, ha? Na binabati, ganon. Oo. Oy, hello daw muna. Pinapabati ni ang mga nanay. Sandali lang, pinapabati muna ni Coritan Aguilar, ang kanyang asawang si Kerwin Aguilar. Hello sa inyo dyan sa Toronto, Canada. And of course, sa Nocona pala, Texas, si Rina Alcantara Mayli. Okay. At may panawagan si Ofelia Caringal Calvelo kay Tita Morley. Sabi niya, Tita Morley, isoli mo na rin yung nilalagay niya sa cake. Galing daw yan sa cake niya. Yan daw yung sinasaksak niya din sa cake niya. Oo. Oo. Naman! Batiin natin of course ang pinakamamahal nating nanay na si Mami Sherry Ramirez, Mami At Sherry. ang kanyang napakatalino, masipag, may pagkamalditang Ubod ng ganda. si Miss Joyce Ramirez. si Norma Caringal at syempre pa ang pagbansang nanay Tito Louie. Tito Louie. Ay, Nanay Linda Asonsa. Asonsa. Hoy, baka di nyo alam, buong Ilocos Norte, ha, nanonood at nakikinig sa atin via DZJC. At pati si Mami Gran Araceli Mantaclaso, si Ding Ray at saka Grace Lasso, Norma Albano, Liza Ventura Tomas, Mariel Dedro Reyes, Dexter Passion, Joel Yap, Tina Atlanta Ruiz, and of course, Attorney Sedi Corpus. Maraming salamat, mga Ilocanos. Yes, si Robert Tuason naman sabi niya, naalala doon niya yung gulo ng mga magkakapatid na Barreto noong burol naman ni Daddy nila, di ba? So, yun, nangyari yun, yung gulo na yun na nandun pa si President Duterte. Pero ngayon nga, inaisip nila na mag-peace na lang at wala hindi ito mangyayari. Pero karamihan, Na hindi mangyayari yan. Wala kang mic. Alam mo, Tito Louie and Tito Gorgie, ang paniniwala ko dyan, kapag nawawala ang nanay, ang tatay, mas lalo nagkakagulo ang mga magkakapatid. Sana nga wag mangyari sa kanila. Nako, di ba? Ay, nako, lalayo ka pa ba? Diyos. Yung naalala ko tuloy na. Nasa korte. Na all the Nasa while, korte na yan. all the while, akala nila may naprobetso ako doon sa mga mana na yun. Hello! Tama sa ngayon. Yes. Now you know, Tito Louie. Yes. Leo Havares, hello sa inyo dyan. At naalala doon ni Ofelia Caringal Calvelo sa Fort Santiago, nag-date naman doon sila dyan ni Kuya Dante. Sabi niya, dyan ka ba na-virginize, Ofelia? Sa Ofelia, sa Fort Santiago. Hoy, Oo. si Malu de Guzman, nanonood, at saka si Belen Malu Ledesma, de Guzman. Joel Yap, at saka Erica Angeles. Correct. Pati si Myra Carbonell, say hello sa inyo dyan. Wala ro sa FB, ang hindi na sa YouTube po yun. Vanessa Pait Pido, hello sa inyo dyan. Hello, of course, si Belen Ledesma. And marami pa nawala dito sa Anyway. Okay, tuloy-tuloy ang ating chikahan kahapon din, Tita Morley, Tito Louie, si EJ Falcon
naman ay nakachikahan din namin na mukhang tatakbo yatang governor din Is uli sa second district ng Mindoro. Sa first district naman ay si Mayor, kaibigan natin, Ina Alegre, di ba? Si Jennifer Mindanao Cruz sa first district. Si naman ay sa second district. Pero ayaw mag-comment doon ni EJ Falcon dahil matagal pa raw yun at tingnan lang. Pero bukas daw siya sa posibilidad na pwedeng balikan niya ang politics. Pero ngayon ay work muna siya at mag-showbiz. Pero natalo siya, sabi, diba? natalo siya nitong last election. Tumakbo siyang congressman. Pero eto nga, kasi ay dahil nga sa politics din ay nagkagulo-gulo ang mga buhay ng ilan sa mga kaibigan nating politiko at naalala daw ni EJ Falcons ang dating Senador Bong Revilla nung nabalitaan niya dahil talagang napakabait daw sa kanya ng dating senador na nagkasama sila sa walang matigas sa pulis sa matinik na misis. Dahil sabi nga niya na may kwento siya, may hindi siya makakalimutang experience niya sa dating Senador Bong na nung may ginagawa sila mga fight scenes. At yung kanyang reaction dito sa nangyayari ngayon ng dating Senador. Heto, pakinggan natin si EJ Falcon. Yes, sabi niya sa akin, nag-start siya na Vice Governor, ganoon din. And yun nga, dapat nag-aaral ka pa rin, sabi niya. And syempre, dun sa mga actions namin, talagang sabi niya sa akin, kasi ako, one time, pumunta ako, segue ako na, may ginagawa din sa ABS na, tapos galing ako ng province namin. Puyat-puyat ako. So may fight scene kami, kino-choreograph niya ako, sabi niya, parang sa edad ko, mas malakas ako ngayon sa'yo, gumagano siya. Kasi nagtitraining daw siya, puyat nga ako, nagtitraining daw siya. Pero syempre, nakakalungkot po. I mean, nakakalungkot po yung nangyayari. Syempre, hindi naman po natin sinasabi na yan ay totoo or ano pa man. Wala ako dun sa posisyon na yun para magsabi niyan. Pero nakakalungkot lang kasi bago pa naman lahat ngayon, talagang ang corruption po kasi mahabang panahon na, matagal na yan eh. Matagal na yan. Yun nga lang, sana lumabas din ang katotohanan at sana ay nasa mabuti siyang kalagayan kahit pa paano. Yun naman yung importante kasi base sa mga napapanood ko at nababasa ko ay parang walang special treatment. Siyempre kahit pa paano, at least na pa rin yung tao, senator pa rin yung tao, tapos malalagay sa So hindi natin alam kung paano magsusurvive si Sen. So yun, panalangin lang po natin na sana dito sa nangyayaring korupsyon sa buong Pilipinas, sa amin yun ang buong mundo, ay managot yung deserve na managot. Yun na lang po. Yung deserving na managot ay managot na lang po. At yung mga walang kasalanan ay mapawalang sala. Gorgie, total na pag-usapan na rin naman natin si Senator Bong Revilla. Gusto ko lang sa'yo kumustahin para sa kapakanan ng mga listeners natin. Kumusta na si Senator Bong? Hindi pa ako nakapunta doon kasi bawal ang media. Mahigpit talaga doon. So nakikibalita na lang tayo sa mga ito lang kasi pati yung mga ang medyo lang doon kasi ang dami ng mga kung ano-ano mga naglalabas ang mga kwento. Sa amin naman ito, labas po itong politika. O hindi po ito kasama ang politika dito dahil noon pa man, wala pa sila sa politics, ay kaibigan na natin, kasama na natin sa industriya. Si Senator Bong ay kaibigan. Ang buong pamilya. Ang buong pamilya. Nagsimula ito sa tatay niya. Oo, si Don Ramon. Tapos ito nga, pati sina Andeng, nabababaitin sa atin. Pati nga sina Princess. Ayan. Oo, Princess, sina Rowena, Vice Mayor Rowena Mindiola, si anak, si Jolo, sina Brian, si Attorney Ina. Pero yun na nga, kasi kaninang umaga lang nagkwento sa akin si Andeng na umattend sila dun sa wedding ng anak ni Vice Mayor Rowena Mindiola sa Baguio. Tapos yung mga staff daw sa isang hotel, ang isang staff daw ang sungit daw sa kanila. Yung nalaman nila na pamilya Revilla, ganyan sila, parang ang sungit, parang hindi maganda yung pakikitungo sa kanila, samantalang maayos naman sila nakikipag-usap. So sila tataka sila, bakit ganun kayo magtrato sa amin? Wala naman kami ginagawa sa inyo. So nung sinabihan niya, ano bang problema niyo? Ginanunaro siya ni Andeng na parang maayos naman. Maayos naman kami nakipag... At mabait na tao si Andeng. Mabait, oo. At ang iba kasi, yung iba rin kasi, na mga nambabash, hindi naman kasi nila alam yung buong kwento. Kung ano ang totoo. Yung parang, ang buong kwento. Kasi parang ang dating sa kanila na parang itong
kinikita lang itong yaman nila ngayon na parang bang kinita ito sa pangungurap, yung gano'n yung dating, na parang yumaman kayo sa pagkukurap, sa pagiging politiko. Di dati na silang mayaman. Di ba? Dati nang mayaman sila kay Mang Ramon pa lang dati, di ba? Kay dating Senador Ramon, na mayapang Ramon Revilla Sr., nag-artista pa sila bago pa sila pumasok sa politics. Napakayaman na nila, di ba? Hindi naman natin madidina yun. Naalala ko pa, nakikwento dati ni Nay Lolit, nung nalaman daw ni Mang Ramon na may hika si Mayor Strike ng Mayor ng Bacoor. Si Mayor Strike Revilla na may hika. Bumili daw siya ng beach. Kasi sabi sa hika daw maganda yung simoy ng hangin ng dagat, ng dapat fresh ang ang nilalanghap na hangin, ganyan. Bumili daw ng beach. Nung time na yun, hindi pa sila politiko. Kumbaga dati na silang may kaya talaga. So hindi ibig sabihin na yung nila ngayon ay galing sa kanilang kung ano man dyan. Pero ang akin lang din, labas na ito sa issue ngayon na pinaglabas. Kasi itong issue na yan ngayon ng about sa flood control na investigation na yan, hinaharap yan ngayon ni dating Senador Bong, di ba? Nakulong na nga siya. Hinaharap niya yan ngayon at sana lalabas at talaga ang totoo diyan, mangingibabaw. At yun nga, sabi ni EJ Falcon, sana managot yung dapat managot. Di ba? Ako naman, Gorgie and Tito Louie, siguro na ikwento ko na rin ito sa inyo na hindi ko malilimutan kay Senator Bong. Election noon, pinagbabaril yung bahay nila sa Imus. Okay. Nag-interview kami doon. Palabas yung sasakyan namin. Nagkabarilan. Alam mo ginawa ni Senator Bong? Tinakbo ako talaga. Niyakap ako, ipinasok ako sa loob ng bahay nila. Talaga? Oh my God. Diba ibang klase na nakatalikod siya habang yakap niya ako. Dinala ako doon sa loob ng bahay nila. Isipin mo yung tao na ito. Yung tinaya niya yung katawan niya. Tinaya niya yung katawan niya, yung buhay niya. Mahiligtas lang yung taong pumunta dumalaw sa kanya. Doon ko minahal si Senator Bong na hindi kayang gawin ng ibang tao yun. Ibang tao, Sabi nga ni Nora Daigle, whatever it is for me, Bong Revilla is a good person. Sabi lang niya. Lurilen Tagle, hello sa inyo dyan. And of course, Vanessa Pait, Pido, and Belen Ledesma. At pinaka-latest na nagawa sa akin ni Senator, di ba may pamangkin akong namatay na honor student ng Gregorio Perfecto, 18 years old, 17 years old. Na kailangan biyakin yung ulo dahil na siya, nagkaroon siya ng may sa utak Alam mo, isang sabi ko lang kay Senator. Sige na, okay na. Sabihin mo, tawagin mo ganitong isang ang dito sa sa heart center kasi may project sa heart center Meron pala siya diyan Alam mo, kukunin na yung pamangkin ko, kaso namatay yung pamangkin ko para operahan. Itong taong ito, napakalinis ng puso. Hindi ko sinasabi po sorry po hindi po akong kinakampihan. Ito ay personal ko. Na-experience of course. Na-experience ko kay Senator Bong. Personal ko pong na-experience to na hindi ko malilimutan. Yun lalo na, Gorgie, yung yakapin ka dahil talagang baril nagputukan sa loob ng pinagbabaril yung bahay nila Sa ando doon ako mismo Pero kung nagkasabay tayo mag-interview doon, baka daw ikaw nang itinaya doon, Day. Dahil hindi siyempre dapat ako nang sinave yun din. Itutulak kita. Ito pinag-usapan nila, nakatrabaho natin sa showbiz. Labas po rito yung politics kasi kahit po yung mga ibang mga makadilawan, mga pinklawan ng mga sinasabi, ay ganun yung sinasabi nila na labas ito ang politika sa ating dahil ang magandang pakikitungo ng tao, yun lang ating inisip. Kaya nga hanggang sa ngayon po ay marami pa rin nagme-message sa amin na paano ba kami makadalaw? Yun ang sinasabi lang nila. Ako nga hindi pa ako pwede. At ako nga rin po, hindi pa nakakadalaw. Anyway. Ulitin natin, Gorgie, nililinaw po namin. Ang aming pong kinuwento ay wala pong kinalaman sa issue na kinasasangkutan po. Labas yan, wala yan. Wala yan. Senator Bong Revilla. Ito po ay mga personal namin experience, naranasan namin sa kanya noong mga panahong hindi pa pumuputok ang isyong ito. Anyway, kung ano man ang kahinatnan. Just for that, ipagdasal na lang natin. Tama naman. Ayun, no? Magdasal na tayo, Tito Louie. Tamo, hindi na nakapagsalita si Tito Louie. Wawa naman. Tito Louie, may babatiin ka pa? Kasi marami rin pa siya sana.
Oy, titituluin, naiyak ko. It's okay, sabi niya, naiyak siya. Naiyak si Naiyak si Tito Magdasal Louie. na! Naiyak si Tito Louie hanggang ngayon yung sahod niya sa'yo, hindi mo pa binibigay. Bukas Tito Louie ha, samahan mo ako sa radyo kasi a-absent na naman to. Wala siyang ginawa, umabsent ng umabsent. Samahan mo ako bukas Tito Louie ha, para bibigay ko sa yung floor lahat, magsalita ka. Oh, sige. Bukas may special guest po kami bukas. Kasalin po natin ang panalangin para sa kapayapaan sa Pilipinas Yes. sa tulong ng awiting Panginoong Patawad po ni JB Pascual. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan, at katwiran. Kalingayin niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, patapat at paitunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan at nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. Ang magulang minamahal, Amen. nire-respeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahiya, hindi ipinahiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward yan, ang irespeto natin ang ating mga magulang. At sa mga kabataan naman na nagdadalang tao na may problema dyan, ang anak natin ay hindi po dapat ipinagbibili, hindi ipinalalaglag, hindi pinaanod sa kanan, hindi sa tinatalikuran, dahil yan ay dakilang regalo ng Diyos. Maraming salamat po sa pagtutok po ninyo dito sa aming programang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Morley Alinio. Babatiin ko muna si Doc Rex Gaculais, ganun palang nag-message nakikinig sa atin. Ako po si Gorgie Rula. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DZRH, Una sa Pilipinas. una sa Una Pilipino. sa Pilipinas. Hello. Thanks, Tito Louie. Hello, Bobby Ferrer. At syempre pa kay Dante Bobby Ferrer. Javier. Babu, maraming salamat. Sumati ng presensya ng Panginoon. Gumawa po tayo ng mabuti sa kapwa. Babu. Puso kong wala nang inisip, kundi Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagap